Nangangaliwa ang asawa, may kabit, may emotional pain. Pero ang tanong, pwede bang vowsy ang marital infidelity? Ito ang tinalakay ng Supreme Court sa kasong XXX versus People, GR number 252739, decided on April 16, 2024. Ako po si Atty. Claribel Lucila at ipapaliwanag ko ang batas ng malinaw, simple, totoo at para sa lahat. Taong 2021, binago ng Korte Suprema. Sa ilalim ng Republic Act No. 9262 o ang Anti-Violence Against Women and Their Children Act, hindi lang physical violence ang pinaparusahan. Mayroon ding psychological violence. Ang psychological violence ay acts or omissions na nagdudulot o likely magdulot ng mental or emotional suffering sa babae o sa kanyang anak. At sa batas, kabilang sa examples ng psychological violence ang marital infidelity. Sa XXX versus People, ang issue ay kung ang pagtataksil ng asawa ay maaaring pumasok bilang psychological violence under RA 9262. Sinabi ng Supreme Court, oo, maaari. Marital infidelity is one form of psychological violence. Pero mahalagang linawin, hindi ito simpleng may kabit, automatic conviction. Kailangan pa rin patunayan ang elements ng offense beyond reasonable doubt. Una, ang offended party ay babae o kanyang anak. Pangalawa, ang babae ay asawa, dating asawa o may sexual or dating relationship sa offender o may common child sila. Pangatlo, ang offender ay nagdulot ng mental or emotional anguish. At pang-apat, ang mental or emotional anguish ay dulot ng psychological violence tulad ng marital infidelity or similar acts. Sa kasong ito, ang accused ay kasal sa complainant. May anak sila. Inamin din ng accused na may anak siya sa ibang babae. Pero ang depensa niya, hindi raw niya mistress ang babae. One night stand lang daw iyon. At hindi raw dahil sa kanya ang emotional suffering ng asawa niya. Pero hindi ito tinanggap ng Supreme Court. Sinabi ng korte na ang offense charge ay hindi simpleng keeping a mistress. Ang mahalaga ay kung nagdulot ba ng mental or emotional anguish ang act ng marital infidelity. Sa kasong ito, nakita ng court na ang infidelity ay nagdulot ng matinding mental and emotional suffering sa asawang babae. Ayon sa facts, nang malaman ng asawa ang relasyon at ang anak sa ibang babae, siya ay labis na nasaktan. Umiyak ng umiyak. Hindi nakatulog at hindi nakapagtrabaho ng ilang buwan. May corroborating testimony rin na nakakita ng kanyang emotional breakdown. Kaya sinabi ng Supreme Court na ang mental and emotional anguish ay sufficiently proven. Mahalaga rin ang sinabi ng court na ang marital infidelity ay hindi kailangang maging long-term cohabitation para pumasok sa psychological violence. Kahit illicit sexual encounter, kung ito ay marital infidelity at nagdulot ng mental or emotional anguish sa asawa, maaari itong pumasok under RA number 9262. Pero may importanteng qualification. Hindi ibig sabihin na lahat ng extramarital relationships ay automatic criminal liability under RA number 9262. Sinabi mismo ng Supreme Court na may mga sitwasyon kung saan hindi maaaring magkaroon ng crime. Halimbawa, kung hindi naman nagdulot o likely magdulot ng mental or emotional suffering sa babae o sa kanyang anak. Kaya sa bawat kaso, facts and evidence ang tinitingnan. Hindi sapat ang accusation lang. Kailangan pa rin ng ebidensya. Kailangan pa rin ng due process. At kailangan pa rin mapatunayan ang guilt beyond reasonable doubt. Ano ang naging desisyon ng Supreme Court? Denied ang petition ng accused. Ini-affirm ng Supreme Court ang desisyon ng Court of Appeals.
Ibig sabihin, pinanatili ang conviction ng akusado. Si XXX ay napatunayang guilty of violating Section 5I of RA number 9262. Pinarusahan siya ng imprisonment 2 years, 4 months, and 1 day ng presyon koreksyonal bilang minimum up to 8 years and 1 day of presyon mayor as maximum penalty. Inutusan din siyang magbayad ng fine na 100,000 pesos. At kailangan niyang sumailalim sa mandatory psychological counseling or psychiatric treatment as required under RA number 9262. Ano ang practical lesson sa kasong ito? Sa VAUSI, hindi lang pasa, sugat o physical injury ang tinitingnan. May mga sugat na hindi nakikita. Pwedeng emotional trauma, pwedeng humiliation, pwedeng anxiety, pwedeng mental suffering. Kung ang pagtataksil ay nagdulot ng psychological violence sa babae o sa kanyang anak, maaari itong magkaroon ng criminal consequence under RA number 9262. Hindi lahat ng marital problems ay criminal case. Hindi lahat ng away mag-asawa ay VAUSI. Hindi lahat ng infidelity situations ay pare-pareho. Kailangan pa rin ng ebidensya. Kailangan pa rin sundin ang due process. Kailangan pa rin mapatunayan ang guilt beyond reasonable doubt. Ang bottom line, ang marital infidelity ay hindi lang personal betrayal. Sa ilalim ng RA number 9262, maaari itong maging psychological violence kapag nagdulot ito ng mental or emotional anguish sa babae o sa kanyang anak. Patuloy po kayong manood, magtanong at matuto ng tungkol sa batas. Magandang araw po, ako si Attorney Claribel Lucila.